Lord, salamat po sa gabing ito, Panginoon, sa pagsisimula, Lord, ng Sabado tanungan po, Lord, namin, Panginoon. At sa bawat tanong po, Lord, na maisasagot, Panginoon. Tanong, Lord, at sa mga isasagot, Panginoon, na sana po, Lord, na yung revelation, Panginoon, na pumasok sa amin ay manifest po namin to at hanggang sa Panginoon. In Jesus' name, pray. Amen. Sa Daniel 4 po, di ba na balog si Nabucodonosor? Ngayon, paano po sa atin yan? Paano po mangyayari yan sa atin? Pwede bang mangyari yan sa atin? Letter A, baliw dahil papatayin niya yung mga wise men. Meron bang, parang Hitler, no? Meron pang pangalawang baliw yung letter B. Gusto niyang ipasamba lahat ng tao sa imahe ni Daniel. Spoken word revelation nitong imahe ni Daniel. Nabasa ko kay Jackson. Wala kasing nagpapaliwanag yan na imahe ni Daniel. Pero may tanong sa contender. Nalimutan ko na yung title sa contender, kaya na maghanap, no? Habang hinahanap nyo, lalago kayo. Nagbabrowse lang kayo, may ano hindi kayo maramdaman. Ang imahe ni Daniel, parang spoken word progressive revelation ni Bar Jackson. Kasi, tinanong niya sa contender, bakit wala si Daniel? Pinaluhod niya lahat, no? Maliban sa tatlo. Bakit si Daniel hindi kasama doon sa hinagis sa hunuhan ng apoy? Ang hidden revelation, si Daniel kasi yung imahe na yan. Parang humanga si Nebuchadnezzar dyan. Pero yung gusto niya patayin mga taong diluluhod, kabaliwan yan eh. So may type na yan sa Antichrist. Yung Hitler, yung sa huling panahon. Yan yung Nicolaitan na pumapatay. Siyempre may Nicolaitan na may ano pa, yung respect each other. Pero merong Nicolaitan noon na religion another point in time yan. Siguro maaga-aga pa yan. Chapter 4 yata yan. Okay. Ito yung magandang type, Sister Dalaga. Ang type ng kabaliwan na itong level ng kabaliwan na to. Sabi ni Nebuchadnezzar, ako ang may gawa nitong lahat. Di ba? Ako ang tatag tapos nagsalta ang Diyos. Hindi, binigay ko lang yan sa'yo. Huwag kang magmayabang. Dahil sa pagmamayabang niya, nabaliw siya. Ay siguro, pangatlong baliw na to. 7 taon siyang nabaliw. Kaya nga, nung nilusob na yung Babylonia, wala siya doon eh. Pero, iniwan na niya yung trono sa anak niya. Pero, nung nabaliw siya, type yan nung 7-year tribulation period. Yung Antichrist. So, specifically sa unawa ng end time ay yung Pope ay mababaliw. Di ba ang bait pa ng Pope ngayon? Patay yung pamiliwan na yan. So 7 years baliw, 7 years tribulation. Eksaktong-eksakto. May dadagdag palaw sa baliw. Ang binigay kong application, Antikristo sa tribulation period eh. Pero di ba mayroon tayong topic, yung Antikristo nasa laman natin. Minsan tinotoyo tayo. Yun din yung type kay Nebuchadnezzar na baliw. Pag tinotoyo tayo, minsan nagiging fatalistic tayo. Yung nangyari kay Nebuchadnezzar, parang salamin din natin. Sa ibang churches may Nicolaita rin, no? Merong rabid Nicolaita, yung talagang galit siya pag nakinig yung miyembro sa iba. Talagang hindi niya pinapakinig sa iba. So, type yan din ni Nebuchadnezzar na nabaliw. Kasi minsan yung galit niya wala na sa lugar, no? Dito sa atin, Nicoluk ang tawag ko kasi minsan nasagi ang pride natin, nagsasalita tayo ng sarili natin, no? So yun. So dagdag lang yan, ha. Okay. Dun sa image ni Nebuchadnezzar. Asan si Daniel nung time na yon? And may iba pa bang mga kasamahan si Daniel sa time na yon? Nakisali na lang din ba sila na sa pagluhod?
dun sa image para hindi sila ang naging matapang lang si Shadrach, Meshach at Abednego? Okay, nasaan si Daniel? Maganda yung tanong na yan at yan ang main focus ng topic na to eh. Si Daniel, malaya siya, mataas ang pwesto ni Daniel. Kung alam niyo lang, para siyang katulad ni Joseph na tinaas ng paraon maging ministro, prime minister, no? O second, mataas ang posisyon ni Daniel kasi si Daniel lang ang nakita ni Nebuchadnezzar na talagang yung Diyos ni Daniel ay nangusap. So hindi pinilit si Daniel. Okay. Ngayon na yung mga tao, maraming nag-compromise para hindi lang mapatay. O i-type din natin sa atin ha. Wag muna tayo mag-tribulation period na compromise. Marami yung pinapaliwanag kong Diyos-Diyosan sa hukom. Yung priority natin, whether Berean, individual, LCM couple, PTA family o Church Progressive Ministry, nagko-compromise din tayo. Okay? Pag hindi tayo masugid sa progressive yung gagawin, compromise na yan. Siyempre, papasok yung iba. Sa ibang church, siyempre, hindi na-reveal sa kanila, may ibang compromise sila. Kunwari, Katoliko, utang nila, unawain yung Protestante. Yung Protestante, utang nila, unawain ng Pentecostal. Pentecostal, utang nila, unawain ng mga Oneness. Mga Oneness, utang nila, unawain ng end-time message. Dito sa end-time message, utang nila, unawain si Jackson, Gunn, Frank. Na ngayon, kung may chance na masipag tayo, utang din nila na na pakinggan at alamin. Isabihin, pwede kayo mag-disciple ng hukom kung online. Maikli na lang yung panahon kaya sinadya ng Diyos online bilis-bilis lang pero wala pang gumagawa eh. Okay? So, sana makagawa kayo na may disciple kayo, Pinoy or foreigner, na hindi lang hukom. Yung end-time message mo mismo kaya nyo i-share. So, pag hindi nyo ginawa, ano mangyari? Compromise. Kasi, tignan nyo yung mga kapatiran na hindi nakafocus sa pag-witness. Ang focus nila mamasyal. Ang focus nila ay maglibang, mag-games, mag Noche Buena, etc. Media Noche. Isabihin, pumunta sa mga mall, di ba? Isabihin, itong mga sa sanlibutan, yan na rin ang image of the beast, no? Pero may AI pwede maging image of the beast. Mahabang paliwanag pa yan. Pero itong lifestyle natin, hindi natin alam. Minsan nagko-compromise na tayo. Tinatawag kong Diyos-Diyosan. Wala mo nang spiritual kasi emergency to. Pero minsan hindi na emergency, dahilan. Nagluluto ako. Ay, may kaya mo naman i-adjust, di ba? Siguro kung magbabayad ka sa Meralco, etc., nag-a-adjust ka talaga eh. O school, trabaho, nag-a-adjust tayo. Pero dito hindi tayo nag-a-adjust. Kinakain talaga natin. Yung oras, ang ikli na lang ng oras sa Panginoon, kinain pa natin. No? Hindi tayo nag-adjust. Pero, yung lumuhod sa estatwa, hindi mo kailangan lumuhod literal. Kaya unawa pa ng denomination yan eh. Sa Crusaders Comics. Ang pagluhod mo is pag-compromise mo, pag-Diyos-Diyosan mo, mas priority mo yung ibang bagay kaysa salita ng Diyos. Dapat salita ng Diyos ang unang priority. Hindi naman binabawal ng Diyos na magpagod ka sa ibang bagay. Pero pagdating sa oras niya, sa puso mo, ilagay mo number 1. No? So, ayan, kailangan ma-alarma na kayo. Kailangan may nagbubukas ng alarma nyo. No? Kailangan may ministro magamit dito sa level ng revelation na to na mabuksan ng alarma nyo sa Diyos-Diyosan para may gagawin kayo. Kasi pag hindi kayo na-alarma, wala. Okay lang. Di ba? Ligtas na ako eh. Bakit pang kailangan ko pong gawin yan? Di ba? So, okay, yan yung lumuhod, no? Compromise. Ngayon, kung itatype pa natin, so hindi na dito tayo sa takbo ng sanlibutan na Satan's Eden tayo. Yung gobyerno, meron din yan. May patakaran ng gobyerno. So sabi ng iba, ay yan ang vaccine, huwag ka magpa-vaccine. Scarecrow lahat yun eh. Ang patakaran ng gobyerno, last week of Daniel, yan, pag maiwan kayo sa rapture. Sa last week of Daniel, yung pananaw sa dalawang propeta. Pag ang pananaw nyo sa Diyos yan,
magigising yung galit ng buong mundo. Diyan mababaliw yung, hindi lang Pope, buong mundo mababaliw sa galit. Kasi tuwang-tuwa sila nung napatay yung 2 prophets eh. Yung, kung naiwang ka, saka ka magko-concern kasi mahalaga na kung ano yung pananaw. Kung gusto mo maligtas, magpapatoto ka para mahuli ka. Hindi mo na alalahanin ang buhay mo. He that wants to preserve his life will lose it. Malose it dahil foolish patotot ka na. Hindi ka virgin na. Dapat naging wise ka na sa tribulation kasi na-realize mo na iwang ka. Okay, so marami pang detalye yan. Yung tanong ko naman sa sa Bible lang ko yung sa John 27, 'di ba yung natagpuan yung sa libingan ni Kristo, yung nabuhay siya. 'Di ba hindi siya nadatnan? Ang nadatnan lang is yung binalot sa kanya. So ano yung significant doon? Kasi yung pagkakita sa pinangbalot sa kanya, nakatupi ng maayos. Hindi siya yung nakatabi. Pero yung nakita nila is nakatupi siya ng maayos. May ibig sabihin ba nun? Maganda yung tanong, no? Ito, bago lang sa akin, siguro last year or last 2 years, no? Yung tupi, maaring anghel. Kasi may anghel dun eh. Ang gumawa. Siguradong di taong mortal ang nagtupi. So, presumably anghel kasi syempre si Kristo exalted na siya, dapat may assistant siya. Brother pasingit lang sandali. Kasi may napanood ako ng doc yun yan ng Shroud of Turin. Sabi nila sa Jew daw, kapag may gamit na tinutupi, ibig sabihin may babalik. Tinupi yung gamit ng taong umalis, babalik yun. Yun yung sagot ng yun yung sagot ng yung scholar. Okay, salamat. Nakakatulong na yung mga sagot nila. Kaya nakakalat nga yung revelation niya. Pero meron akong sasabihin na siguro hindi nila paliwanag to. Wala pang nagpapaliwanag nito. Yung naalala niyo yung broadcast ko, siguro last 2 years ago, yan ay photograph. Ibig sabihin, ang unang-unang photograph sa mundo ay hindi yung 1800s na imbento ng mga siyensya. Mali rin yung kwento nila na noon pa kaya na gawin ng mga tao yan. Kunwari yung mga naninira na gawa lang ng tao yan. Ibig sabihin may alam na sila. Ganito kasi yung photograph para maintindihan nyo. Sasabihin ko muna din saka ko pakita yung yung nakakagulat na ebidensya. Yung photograph na yan ay ang may gawa ay Diyos dahil binuhay niya si Kristo. So, ibig sabihin, ng unang-unang photograph sa buong mundo, sa history ng sangkatauhan sa larawan ng Diyos, ay si Yesu Kristo. Bukod sa photograph ni Yesu Kristo, yung iba, siguro asteroid blast sa lupa na may shadow. O kahit sa panahon ng atomic bomb sa Hiroshima, Nagasaki, Japan. Pag tinamaan ko ng nuclear blast, yung shadow mo, mapho-photograph sa lupa. Pero shadow lang yan. Ito, detalyado. So, ibig sabihin, pwede natin sabihin na ang shroud na to, ang unang-unang photograph at ang may gawa ay Diyos. At ang unang na-photograph yung kanyang anak. At ang photograph yung ebidensya ng resurrection. Okay? So, ibig sabihin, mga susugto, dapat ma-excite ang puso natin na supernatural ang unang-unang photograph versus mga natural photograph nung panahon ni Abraham Lincoln. Ito ay supernatural. Ngayon, dito na tayo sa ebidensya. Hindi pa utu-utu ka sa Katoliko eh. hindi dahil sa Katoliko, hindi ako naniniwala sa Katoliko. Naniniwala ako sa siyensya. So, sinuri ng siyensya. Sabi na, peke yan kasi ang carbon dating ay middle age. Pero napatunayan nila na may tinagpi pala sa sa tela. At nasunog yan nung middle ages. Kaya tama lang yung carbon dating na yan. Pero ito yung ebidensya.
Pag na-scan nila X-ray, infrared, kung ano-ano pa, yung photographic technology. So ngayon panahon lang yan. Ngayon 2000 plus lang, no? 2015 lang ganyan. Ang daming detalye, hindi magagawa ng tao yan. Maraming detalye. Kunwari, nakikita lang dati ng Katoliko ay yung parang smudge lang yan, image, malabo, di ba? Pero nung na-scan nila, detalyado. Walang makakagawa niyan. Detalyado yung dugo, yung sugat, yung pati ugat, no? Detalyado. Kaya nila mag 3D image ni Kristo. Gamit yan. So, ngayon, maraming di naniniwala sa Kristyanismo. Hindi ka naniniwala, totoo yan. Di lalong hindi totoo yung resurrection, no? Pero may kinalaman yan sa atin, sa existential question natin. Kung totoong resurrection, seryosohin nyo, totoong may impyerno, totoong may darating na tribulation, totoo lahat na sinasabi sa Bible, o yung spoken word revelation ng Bible, na may darating na kahirapan, may darating na salot, may darating na parusa. At may pag-asa tayo by resurrection. Ngayon kasi nalimutan na natin yan eh. Ang iniisip lang natin, hanap buhay. Libang. Pagkatapos ng hanap buhay, libang. Aral, hanap buhay. Yan lang yung emphasis ng magulang. Pagdating sa spiritual, karamihan ng magulang, sa atin na to kailangan kayo mag-evangelize eh. Wala silang pakialam sa spiritual na training. Pinapasayo pa nga sa kanta ni Andrew E. yung ibang kapatiran eh. Kailangan na puntahan na yan at paliwanagan. Maliban pagsara na kayong pinto. Huwag na kayong babalik, ayaw namin pakinggan. Di ba? Umiutang tayo sa church natin. Parang galing pa tayo sa hangover ng influensya ng ibang end time, kaya hindi natin nagagawa yan. Kasi wala silang ganitong alarma. Ang alarma dapat, hindi porke umaten lang ng church, ligtas na. Yan ang isip ng karamihan. Ang kaligtasan, individual. Ang pamilya mo, kahit hindi pa kaligtasan spiritual eh. Pag lumaki yan, makukurap yan. Titigas ang puso niyan. So, itong realidad ng resurrection, bakit nakatupi, Bar Alan? Dagdag na sagot ko. Dahil may ini-emphasize na, tawag dyan? Na litrato yan. Ibig sabihin, maliligtas yung tela at magiging ebidensya. So, bakit ako naniniwala ito totoong litrato? Hindi kasi kayang gawin ng tao. Sabi ng scientist, para ito matupad, hindi yung chemicals niyan, hindi yung emulsion ng mga litrato ngayon. Ang chemicals niyan, dugo at white blood platelets. In white blood, invisible yan eh. Pero mamarka yan sa tela pag may mainit na apoy, parang silaw, parang nuclear bomb. Katulad kinento ko sa atomic, siyempre nasa Hiroshima, Nagasaki, matindi yan, nasunog ka buhay. Dito, tamang-tama lang yung silaw niya para mag-embed sa tela. Hindi kayang i-duplicate kasi kailangan mo yung katawan mismo ang sumilaw. Ayan ang discovery ng scientist. Bukod sa masyadong detalye yung na-scan nila. Ang pinakita ko kay Avian Cruz yan, kung kaibigan niyo, pwede niyo add. Hindi na siya sumagot eh. Ibig sabihin, tumitingin niya sa siyensya. Yung nga lang. Liwanag ni Kristo nung ma-resurrect. Ano sa'yo mo? Parang sobrang liwanag ni Kristo nung mabuhay. Tama. May liwanag. Parang x-ray. Anong tawag doon? Gamma rays? May tama rin. Hindi, huwag mo na ako tanungin. Hindi, siyempre, sobrang detalye na yung tinatanong mo eh. Basta may silaw para ma-embed ma-imprenta, ma-imprint yung dugo platelets. Kahit nga wala yung dugo platelets, meron ka ring ma-imprenta sa tela pag di ba pag tela tinatama ng araw, nagbabago. Hindi lahat ng tela nagbago. Nagkaroon tuloy ng imahe. Di ba? So, una, hindi kaya ng tao, lalo na Middle Ages, yung detalye ng hindi kayang ipintura yan. Hindi rin nila nakikita yan. Kasi nakikita mo lang through infrared, UV light, or na scanning.
ng photography. Tapos hindi rin kailangan meron silang katawan na na magsisilaw. So Middle Ages wala 'yan. So tapos lastly, syempre na-check nila may pollen nung panahon ng Middle East noon na nandyan sa tela. So ibig sabihin itong scientific evidence binigay ng Diyos na lalong na-emphasize yung Colossians 1:16. Ano yung revelation sa Colossians 1:16? Siya ang panganay, di ba? Sa Colossians 1:18, panganay mula sa patay. So tunay pala na anak ng Diyos, nasa larawan ng Diyos, kailangan mabuhay sa patay. So wag kayo relax na, naligtas na ako, nasa larawan ng Diyos. Hindi, partial pa lang natanggap mo. Makukumpleto yan pag na-resurrect ka. Makukumpleto yung born again mo. Kasi ang eksaktong larawan ng Diyos, may pagka-Diyos, may kapangyarihan. So, hindi lang basta tao ka lang, wala lang. Hindi. May pagka-Diyos ka na may kapangyarihan din ng Diyos. May spoken word power. Supernatural, hindi ko tinutukoy yung revelation. So, yan. Bakit nakatupi? Dahil babalik siya. Salamat. Pero hindi lang yan. May magliligtas doon sa tela para makita natin ngayon. Ano po yung thoughts niyo about dun sa the greater and the lesser key of Solomon? Pero di yan ang topic natin. Pero pinaplano ko i-topic yan eh. Hindi ko masyadong napag-aralan except sa parang libro yan eh. Libro yan na kontrolado niya yung mga demonyo. So, by the way, meron akong pinasulat kay Papa mo na outline. Pwede mo share dito yung outline. Yun ang masasabi ko. Magagamit mo yung libro na Key of Solomon. Susog lang dito sa another topic ko about Solomon. Marami rin leksyon yung kay Solomon sa atin at sa sa believer nga at kay Kristo. So, yan lang sagot ko kasi kung ikukwento ko yung mga kontrolado ng demonyo, ang haba nun. Maraming babasahin na sulat na nagkaroon siya ng kapangyarihan binigay ng anghel. Napanood ko rin sa YouTube, pwede kayo manood. Ano po type image ng beast? Yung letter C mo, ano yan? Pag binasa niyo yung Revelation 13, ang buong mundo, sa Revelation 13, hindi na panahon ni Nebuchadnezzar yan. Sa Revelation 13, pinag-uusapan na yung panahon natin ngayon. End time na yan, end time. Ngayon, may mababasa ka, beast out of the earth. Lamb beast yun. Yung beast out of the sea, muntik na mamatay kasi napuruan daw sa ulo. So sa interpretation ng ibang denomination, literal na tao na baril, na buhay pa ulit. Parang si Trump. Sinasabi nila si Trump daw yan eh. Na baril. Okay. Pero alam natin yung beast na nagkasugat. Yan ay European Union. Itong lamb beast, ito ay Amerika. So, tinuro ni Barbanam yan. Pero bago pa tinuro ni Barbanam yan, nagkakaroon na ng revelation ng ibang protestante. So, para kay Bar Jason, hindi masama na mulot si Barbanam sa ibang tao. Okay? Hindi siya original kasi tinuro na ng iba yan. Totoo, may mga... Kasi ang tunay na anak ng Diyos, kinikilala mo, nangusap din ng Diyos kahit sa ibang tao. Kahit pa nga hindi Nicolaita yung tao eh. Kukunin nga nung dahon, nung binhi yung mga sustansya nung nasa dahon eh. Sa growing plant. So, itong beast out of the earth, gumawa siya ng image to the beast. So, ito ay Amerika. Yung isang beast ay Europe. Paano mo napatunayan yung beast from the sea ay Europe? Or European Union or yung yung Middle East ngayon. Paano mo napatunayan itong beast out of the earth ay Amerika? No? So, itong beast, image of the beast out of the earth, siya ang humalili sa beast out of the sea. Yung beast out of the sea, yan, dulo, Roman Empire. Ngayon, pagtas na Roman Empire, naging superpower ngayon sa end time ay US. No? America, Canada, yung mga Western allies. Western Americas, no? Anong image to the beast? Nagtatag siya ng UN. Ang turo ni Barbanam, World Council of Churches.
National Council of Churches. Yan ang paliwanag ni Brother Branham. So, sinundan ni Brother Jackson yan. Nabasa ko yan. Nung tumatagal na ako sa Binondo, nakikita ko, parang stepping stone lang itong World Council of Churches at National Council of Churches o ecumenical movement. So, itong World Council of Churches, National Council of Churches, nung nasa Binondo ko, sabi ko kay Barlit, hindi lang yan. Of course, siya lang ka-sharing ko. Wala na iba nakikinig. Ano yan? Kasama na UN, kasama na UNICEF, lahat ng World Organization. Ngayon, dito na ako sa Kogyo. Ang nakikita ko ng image of the beast, hindi lang yung mga Council of Churches, hindi lang yung mga UN, yung mga World Organization, no? Yan yung worldwide na kaisipan o ecumenical movement. Nagkakaroon ng solidarity ang buong mundo. Pero hindi na nila emphasize yung prophecy o salita ng Diyos. Iba-ibang religion niya, major religion, Hindu, Buddhism, Islam, Christianity, kahit nga Voodoo Wala na silang distinction. Tayo, okay lang makipag-fellowship for the purpose of being Berean. Sila, ang fellowship nila para magkawang gawa sa buong mundo. Ang image of the beast ngayon, yan yung worldwide na kaisipan. Bigyan ko halimbawa. Nung bagong taon, gusto nyo magpaputok ng gusto nyo sa Pasko, gusto nyo mag-Christmas tree. Yung iba, kainan, no? Kainan. Yung kantahan, okay lang yan. Kasi, kainan, technically, okay lang yan. Pero, lagi natin mensahe, bukod sa Hanukkah, kahit bagong taon, samantalahin natin, Pasko, birthday daw kuno ni Jesus Christ, samantalahin natin para mag-witness. Pwedeng pamilya natin, tinitrain natin, pwedeng ibang tao. Ganito kasi yun. Ang image of the beast, yan yung takbo ng sanlibutan na nahahawa ka. Siyempre, may mas malala, may mas mababaw. Ang pinakababaw na, yung Nicoluk. Di ba? Yung may image of the beast kayo, kung meron pa kayong Diyos-Diyosan, wala kayong alarma. Ibig sabihin, ang nakikita nyo lang mahalaga sa inyo, pagkain, pera, kumita, bahay, hanap buhay, pag-aaral. Ang pinaghahandaan yung future, itong lupa lang. Para kayong hayop, beast, di ba? Katulad ni Nebuchadnezzar, binaliw siya ng Diyos dahil akala niya siya yung may gawa. Akala niyo yung pinaghirapan yung trabaho niyo. Kunwari, may nagsabi, pinaghirapan ko to. Siyempre, karapatan ko magliwaliw. Karapatan ko magturista sa Singapore, what? Ganito kasi yun Kahit na pinagpala ka, kahit na pinaghirapan mo yan, sabi nga ng Diyos kay Nebuchadnezzar, binigay ng Diyos yan. Hindi, kahit na pinaghirapan mo yung pera mo, hindi mo rin matatanggap yan kung hindi binigay ng Diyos sa'yo. Kilalanin mo yung Diyos. Diyos ang nagbigay siya. Kahit hindi ka pa nagtatrabaho, binubuhay ka na ng Diyos sa hangin. Itong mundo natin, itong earth natin, may tinatawag tayong Goldilocks zone. Yung life support, hindi mabibili ng pera, yung tubig, yung lupa, yung punong kahoy, kung ano-ano pa, hininga, yung tamang temperatura para mabuhay. So, lahat ng yan, ang tingin ng tao ngayon, sarili nilang pinaghirapan, kaya gusto nila magliwalay. Hindi nila ibabalik. Paano pa sasalamatan ng Diyos? Hindi, kumikilala naman kami sa Diyos Sarili niyong diskarte. Pag kumilala ka sa Diyos, nagpapasalamat ka sa Diyos, sumunod ka sa Diyos. Yan yung pinaka-minimum, di ba? Kailangan maging Berean. Kailangan alamin yung sakdal na kalooban niya sa pamilya mo. Gusto niya mabuksan ka sa pandaraya ng mundo. Yung Satan's Eden, yan yung image of the beast. Para kang naging serpente, para kang naging hayop. Larawan mo hayop, hindi larawan mo Diyos. Ano yung pagkakaiba ng image of the beast sa mark of the beast? Yung tatak. Yung tatak, yan na yung Nicolaita lukewarm.
So, itong image of the beast, pwedeng bulag ka. Di ba? Hindi mo alam. Pero kailangan nga, magsisi ka sa kamangmangan. Itong mark of the beast, sinasadya mo yan. Sinasadya mong umiwas. So, yung mark of the beast, hindi lang Nicolite, sinama ko na yung lukewarm. Nananadya ka rin kung sinasadya mo mag-lukewarm eh. Kaya mo magtanong, kaya mo magpindot ng unmute, tas praise the Lord, ayaw mo. Babaw-babaw na nga, ayaw mo pang gawin. Pero hindi mo alam yung nagbigay sa'yo ng hininga, lakas. Siya yung pupurihan mo, siya yung pasasalamatan mo. Ay, kahit ni katiting, ayaw mo ipakita na ganyan. Kahit pakitang tao lang, robot lang, ayaw mo. Kasi may awa ang Diyos, kahit pinilit mo na sarili mo, wala sa puso mo. Yan yung ina-appreciate ng Diyos, yun yung sacrifice of praise. So, ang image of the beast ngayon, siyempre, iba pa yung image ng buong mundo. Yung mundo natin, maraming nadidiscover ng scientists, pero hindi lang nila, that which may be known of God is manifest in them, but they glorified Him not as God, but became vain. Ibig sabihin, ang daming ebidensya kasama na yung Shroud of Turin, etc. Maraming yung Biblia, paano nakarating sa atin. May detractor, merong susog. O timbang mo yung dalawa. Kung hindi nyo kayang sagutin, ako sasagot. Kasi naging ano ko na rin yan. Naging tanong ko na rin yan. Para hindi ka yung image of the beast. Dati na tayong may image of the beast. Pinanganak pa lang tayo, meron na. Pero kailangan ipanganak yung may image of God sa atin. No? Colossians 3, di ba? Put off the old man and put on the new man. So may gagawin ka para ma-born again. Paano put on? Wala ka bang gagawin? Pasyal-pasyal lang? Daya ng sanlibutan lang, hindi ka lang criminal, hindi ka lang drug addict, hindi ka lang magnanakaw. Pero, sino yung hayop? Walang Diyos. Tignan mo yung mga hayop, kahit mababait. Ang cute-cute ng aso ko, pusa ko. Pero wala yung Diyos. Ang Diyos niya, kayo. Kayo ang Diyos ng mga hayop. Pero ano nangyari sa tao? Ang naging Diyos niya, yung mga creation, hindi yung creator. Ano yung creation? Yan yung kapwa-tao rin. Pwede ring hayop. Pwede ba maging Diyos-Diyosan na may hayop? Oo, nangyari na yan. Sabi ko nga, pag hindi ka matured ba yan, kung ano man yung tinatangkilik mo, lahat yan Diyos-Diyosan. Pwedeng aso, pwedeng kotse, pwedeng trabaho, pwedeng asawa, pwedeng pamilya. Kung mayroong pamilya, imbis na i-train, dadalhin pa sa mga Disneyland. Paano po makikita ang image of the beast sa loob ng simbahan? Kahit masipag naman siyang gumawa. Ayun, kapapaliwanag ko nga eh. Pag ang puso mo, ang priority, ay yung makalupang bagay, para ka lang hayop. Hindi ka totoong, bukang bibig mo lang yung Diyos. Bukang bibig mo lang si Jesus Christ. Pero pagdating na sa bunga, ang bunga mo ay ano lang, cum laude, mga diploma, o kaya negosyo or what. O kaya ang pinakamalapit mong bunga ay physical na tulong sa physical na local church. Hindi masama yan, kaso stepping stone pa lang yan eh. Ang ultimate dapat na bunga na hinahanap ng Diyos, may kinalaman sa Word of God. Mayroon siya revelation. Lumakad kayo sa progressive revelation. Number 2, may pinapagawa siya sa progressive revelation. Gagawin nyo rin. Yan ang bunga. So, saka na lang ibibilang na mabuti. Kunwari, dinecorate mo yung church, nilagay mo aircon or what. Pero, ang hinahanap ng Diyos, may kinalaman sa eksaktong kanyang salita. So, ano yung pinapaliwanag ko kanina? Kapatiran na to, no? Ang focus, hindi Word of God. Ang pag-attend, parang Katoliko rin ang attend. Parang INC rin ang attend. Lahating ko na. Katoliko, Protestante, INC, ADD. Ang kanilang, parang bata.
doon sila lumaki, doon sila na-convert, hindi na sila aalis doon, o kaya hindi na sila makikinig sa iba, hindi na sila magkukumpara, hindi nila tatanggapin na baka may katotohanan sa iba. Iba, ang galing pa nga sumigaw, yung dating daan, ang galing pa nga sumigaw, Bible kami, kung anong maliwanag sa Bible, susundan namin. O, para pareho kay Barber namin salita na yan. Pero natutupad ba? O, siguro pati ibang end time, ganyan din magsalita. Sabi ni Barbanam, siguro nabasa rin nila. Hindi man lahat nakabasa doon. No? Kung ano maliwanag sa Bible, hindi yung sinabi ko. O level 1 yan, yung mga kasamahan ko sa level 1. Pero pagdating na sa iba yung magpapaliwanag, ayaw na makinig. Ganito, kailangan mula pagkabata, natuto tayo sa church. Utang ng bawat manggagawa, bawat kapatiran, bawat church, na ikaw ay matrain maging berean. Pag ikaw na-train maging berean, actually, ipapakinig ka pa dapat sa iba. Dapat kunin nyo lahat ng ebidensya ng Trinity. Kunin nyo lahat ng ebidensya ng kung ano pa. O, yung original sin nila, ano yung ebidensya nila, ano yung laban nila sa mensahe natin, di ba? O ano yung progressive. Yan ang di natin nagagawa kasi na-delay tayo ng 20 years, no? Naagaw ang attention. So, ngayon, habol na tayo bago maging huli lahat. Di ba? Hindi na nga tayo mega church, hindi na tayo malaki, pero hindi pa natin napupuntahan lahat. Hindi pa natin napapaliwanagan lahat. Di ba? So, siguro logistical issue yan. Tuwing may bakasyon, tuwing may pagkakataon, samantalahin natin yan. Mas maganda, yun ang unahin natin. No? Kahit magdala tayo ng ice cream para tuwang-tuwa sila. Magdala tayo ng cake or what. Yun, gamitin natin yung birthdays natin. Gamitin natin yung mga okasyon. Di ba? Yung birthday, isang okasyon yan. Maraming okasyon eh. So, mahalaga yan. Ngayon, balik tayo. Paano mawala ang image of the beast? Parang Hanukkah rin. Ano ba yung Hanukkah? Balik natin yung focus sa Diyos kasi nawala ang focus natin sa Diyos. Ang focus natin sa sanlibutan. Pagsubok yan. Pinaintulutan ng Diyos yung buong mundo nag-celebrate ng Christmas na pagano. Ano yung gagawin natin para hindi maging pagano? Hanukkah. Oh. Related na rin sa mensaheng image of the beast. Mula sa pagiging hayop, isip hayop, maging isip tao na tayo sa larawan ng Diyos. Of course, yung tao nasa gitna, no? Yung tao, merong isip hayop, merong isip larawan ng Diyos. O, isip Adan, isip Kristo. O, kailangan, you have passed from death to life na. Yan. Yung LCM natin, ang akala lang natin, para aksidente lang tayo nag-asawa. Instinct lang. Hindi. May plano ng Diyos. Kaya binigay ng Diyos yung LCM. O yung marami pa iba, yung PTA. So, nakikita niyo ba yung plano ng Diyos? Ginaganap niyo ba yung plano ng Diyos? Ay, yung asawa ko hindi pa matured eh. O di, meron kang tatrabahuin. Magtanong ka na. Paano yung approach? Di ba? Okay. Masyadong malawak pero sana nakita niyo paano yung Hello. mawala yung Pwedeng larawan ng hayop makasingit. natin. Yung sa Daniel 9:27, yung he, pwede ba itong sabihin na image of the beast? Oo, parang nangyari kay Nebuchadnezzar, yung nabaliw si Nebuchadnezzar. 7 years yan, di ba? So yung he, confirm a covenant with many. For 1 week. Oo. Mababaliw siya. Mababaliw siya in the middle of the week. Okay? Pag nabaliw siya, magpapapatay na yan. I-approve na niya yung pagpapapatay. Paghuhuli doon sa mga naniwala sa dalawang propeta. Yung pinapaliwanag ko kaninang image, iba yan sa Mark. Kasi Mark parang parang sinasaraduan mo na yung sarili mo eh. Itong image, dahil sa kamangmangan, pwedeng nagagawa mo. Mababaliw yung type ni Nebuchadnezzar, mababaliw siya sa middle of the week. Yan. Okay, curious lang ako kung sino may nakakaalam dito. Kung kilala niyo si Pastor David Kulili, ang dati niyang unawa, 1 week left dahil kay Bargan eh.
Ngayon ba, 1 week left pa ba si Kulili or 3.5 years na lang? Ito yung nasa contender. Gusto ko yung nakita ko nung kabataan ko, tingnan nyo na rin. Kahit hindi nyo pa nabasa yung buong article, yung buong contender, may Holy Spirit na mangungusap sa inyo. Brother F, ba't hindi po nasunog yung 3 kaibigan ni David? Ay. Daniel pala. Magandang tanong. Ibig sabihin, bakit di nasunog? Ibig sabihin, sabi si Jesus Christ daw yan, previous conscious existence. Type lang ni Jesus Christ yan, pero hindi mismo si Jesus Christ yan. Ngayon ganito, anghel yan eh. Type nung hindi sila nasunog na ililigtas tayo sa apoy. Marami ka nababasang apoy, tas maligtas sa apoy. Hindi ko sinasabing hindi ka naligtas sa physical na kaparusahan. Ang ultimate kaligtasan mo is rapture, resurrection. So yung lumabas sila sa apoy, di ba si Kristo sinaging binabanggit, naglakad sa apoy. So ang type nung naglakad si Kristo sa apoy, hindi naman siya firewalker, no? Nakikita mo mga voodoo. Yung naglakad sa apoy, yan ay pagsubok. Dinaanan mo yung pagsubok. Kailangan managumpay ka sa pagsubok. Tignan mo, sumunod sila sa instruction ng Diyos, hindi sila lumuhod. Yung iba nag-compromise na. Kaya may image of the beast na yung iba. Hindi ko sinasabing walang pag-asa yung ibang Israelita. Siyempre, lahi pa rin sila ng bayan pa rin sila ng Diyos. Pero itong 3, kaya nila ibigay yung buhay nila para lang sa Diyos. O sana ganyan din tayo, no? May kinalaman niya sa sinasabi kong alarma, nagtatanong, o na nagsisikap. Ngayon, yung paghagi sa apoy, yan yung pagsubok. At paglabas nila sa apoy, hindi sila nasunog. Hindi kayo madala. Hindi kayo maapektuhan. Kunwari, may nag-insulto sa inyo, may namahiya sa inyo, may nag-usig sa inyo. Yung iba sumusuko na, nagko-compromise na. Pag hindi kayo sumuko, palalabasin kayo sa apoy. Ibig sabihin, sabi ng Diyos sa Bible, He will give you enough para to overcome. Hindi kayo itetest ng Diyos na higit doon sa kaya nyo. Bibigyan kayong pagsubok na kaya nyo. So lahat yan ay pagsubok. Kailangan, gusto ng Diyos makita kung mananagumpay kayo. Ay pananagumpay, makalabas kayo sa apoy. Ano yung struggle natin ngayon? Tinatamad kayo. Look, di ba? Parang nakakaya kung ikumpara sa early Christians eh. Binigay nila yung buhay nila. Tayo, lang, yung relaxation lang ng mundo ang kailan natin labanan eh. Yung laman natin eh. So, gusto ng Diyos makita managumpay kayo, tuloy-tuloy, sa buhay na to, hindi lang isang pagsubok yan. Tuloy-tuloy ang pagsubok hanggang mag-rapture tayo, hanggang mag-glorified. So yung paglabas sa apoy, type din ng glorified yan. Okay? Anong dahilan ng anak ni David na si Absalom? Bakit inahangad niyang kunin yung trono ng tatay niya bilang hari? Palo na rin yan. Siyempre, may kasalanan si David. Yung anak niya, nagrebelde sa kanya, parang palo yan. Siyempre, marami rin dahilan, no? Actually, may mahal si Absalom na kapatid, ni-rape nung isa pang kapatid. So, ni-rape nung isang kuya or what? Yung isa niyang kapatid na babae. Kaya mula doon, na siya. Nagmamaktol na siya. Yung puso niya naguramentado, naghihimagsik. So, isang type na maling PTA. Isang type na maling PTA. Kasi, bukod sa nagpatayan, pinatay niya yung kapatid niya, whether kuya na nang rape sa kapatid niya. Tapos, eventually yung galit niya, hindi na alam saan ba pupunta. Napunta na rin sa tatay. Ang ginawa niya, nirape na rin niya mga asawa ng tatay niya. Pinakita pa sa mga tao. So, kung itatype mo sa atin, application, alam nyo na, PTA. Meron bang type sa Israel? Meron bang ibang type? Siguro wala akong abot na paliwanag ngayon. Maaring meron. Siyempre maraming scholars, maraming may revelation sa kanila. Pero ito sure ako. Leksyon din sa atin yan. Yung si Noah, si Abraham, si Isaac, si David, mga Solomon, mga type yan sa atin. Type sa PTA, type sa PTA, type sa LCM. Bakit yung mga apostol ba hindi
may mga asawa ba sila? Bakit hindi nabanggit yung tungkol sa mga training ng LCF na mag-asawa? Mga apostol meron. Si Pablo may konting nabanggit. Ngayon, sa Hudyo, sa Leviticus, may konting nabanggit. Hindi mo kailangan detalyado na paliwanag natin. Yung detalyong paliwanag natin, tawag dyan spoken word. Yung mga kaunting ebidensya na naisulat, yan yung written word. Kaisa ko yung mga end-time believers na si Barbanham ay tagapaliwanag sa written word. Hello. Si Barbanham tagapaliwanag sa written word. So yung paliwanag ni Barbanham, ang tawag dyan ay spoken word. Ang hindi na lang nila nakuha, kahit sila mga pastor, may spoken word din. Kahit hindi pa si Barbanham, kahit yung mga lahat ng scholar, lahat ng commentaries, nakita mo mas lumiwanag yung paliwanag nila, no? Spoken word yan. Saan ko nakuha yung ideya na yung image na ginawa ni Nebuchadnezzar ay type sa Revelation 13, image of the beast? Kay Paul Litan. Pwede nyo i-search si Paul Litan, no? May makapal na libro siya na prophecy. Nasa library ng Binondo yan. Tapos binigay ni Felix lahat ng libro sa atin. So nasa library dapat ng Manaliti yan. Kung merong mag-organize, mag-inventaryo. So makikita nyo yung ngayon, biblical yan. Madali mo makita, lumiwanag siya. Oo nga, no, yan ang type. So hindi na yan letra por letra. Hindi mo lang kailangan sabihin na may pabasa report sila. Although meron din talata sa ibang parte na parang may pabasa report talaga. So lahat ng nagpapaliwanag, hindi lang si Barbanham, ha? O, yan ang kakulangan nila. Si Barbanham lang sila nakatingin. Lahat ng nagpapaliwanag, pag yan ay lumiwanag ang Bible, the Bible becomes a new Bible. Yan ay spoken word revelation. Yan yung nakasulat sa Acts 8, na ni Philip sa eunuch. Yung ibig sabihin, yung katuparan ng mga binabasa niya. So, kailangan may tagapaliwanag. Hindi lang tayo nagbabasa ng Bible. Nakikinig din tayo sa mga ngaral. Nagkukumpara tayo. Ang Berean, walang bias. Pakikinggan namin lahat. Maliban lang ikaw, Francis. O, nangyari sa dati kong kasamahan, nangyari pa sa dati kong tinuturuan. Na-recruit din na ganyan. Hindi, makikinig lang kami sa sarili namin pastor. Pero pag ibang end time, nakikinig din sila. Subconscious, ayaw lang aminin. Ikaw lang ang ayaw namin pakinggan. Ayaw lang nila aminin yan. Okay? Sana may magsabi sa inyo para makita nila, ay, ganun pala. Ano ba yung tunay na kaligtasan? Pag wala kang bias sa kapatid, yan ang tunay na tanggap sa word. Kasi kahit sino pwede magsabi sa'yo, patas lang. Ano sabi ni Barbanham? Pag nagtatangi ka ng tao, meron ka ng mark of the beast o image of the beast. Image of the beast yan pag nagtatangi ka ng tao. So, itong mga apostle, kung may training o walang training, hindi naman kinakailangan kumpleto yung training. Minsan, kapos din ng training yan basta may mensahe yan Diyos. Whether naabot nila yan, kung ano ba yung abot nilang panahon nila, yung turo ng mga Hudyo. Yung Hudyo mismo may training na sa anak Of course, medyo memorize yan. Parang pinababasa lang yung kautusan. Pinapa-memorize, pinapa-recite tuwing pista. Mabuting training pero kulang. So, yung training sa pamilya, part na ng revelation ng Diyos yan. Spoken word revelation yan. Si Barbanham ba may nababanggit pa sa pamilya? Hindi madalas, pero meron. Nasa tracks ko na Infallible to Barbanham Part 2. Meron yata akong quote, sinabi ni Barbanham yung tungkol sa pamilya, pero hindi detalyado. Basta pareho doon sa tinuturo natin. Kailangan may session, may meeting, may training. Ligtas po ba si Nebuchadnezzar? Kung hindi po siya ligtas po sa pinakitaan ng vision? Posible. Pero hindi ako sarado. Sino yung Nebuchadnezzar? Pwedeng ligtas, pwedeng hindi. Kasi nagliligtas din ng Diyos ng mga pagano. Sa Romans chapter 2 verse 42. Di ba may topic ang ipokrito? Pagkakaalam ko doon ay sa bata lang i-apply, tama ba? O lahat? Ang opposite Pagkibigay ako, Brother Francis, ng yung definition
ng Oo. ipokrito, kailan siya pwedeng gamitin at para kanino siya dapat magamit? Oo. Saan siya pwede magamit? Pareho, bata, matanda. Kasi, hindi lang inaamin ng ibang church to, no? Pag baguhan ka, baby ka, robot susunod ka eh. Kahit kunwari, praise the Lord, oh. Basa Bible. Yung mga basic things, habang sumusunod sila, okay, yung traditional na term ng mga denomination na parang masama ang ipokrito, hindi bawal. Tama rin yung gamit na, pero hanggang doon lang sila. Parang masama yung ipokrito, no? Ang problema rito, ganito, hindi na lang nagagamit ng kaawayan. Paano? Huwag kang ipokrito. Kung ano yung tunay na kulay mo, ilabas mo. Kaya yung iba, nagbabakla-bakla na, nagdadamit na. Yung iba, marami pang iba. Ibig sabihin, dahil huwag kang ipokrito na misa-apply tuloy nila na ilantad nila sundan nila yung laman nila. Di ba? Meron din nagsabi sa akin na ayoko pilitin ako, gusto ko ano yung gusto ng puso ko, yan sundin ko. Yan ang mali, na-deceive na sila kasi kapos ang unawan niya sa saltang ipokrito. Yung ipokrito, parang nagkukunwari, parang hindi totoo, di ba? Ngayon ganito, ito yung progressive revelation ng ipokrito. Habang ikaw ay sumusunod muna sa umpisa, kahit hindi mo pa naintindihan lahat, ipokrito ka. Okay? Hindi masama. Ang original word niyan, hindi masama kasi ang original word niyan parang artista yan eh. Hupos kratos yan ang Greek niya. Kasi English nitong hypocrite, diba? Yan ay hupos kratos. Check niya yung meaning yan. Paki-check na lang, no? So, kung alam mo gamitin ang meaning niya, alam mo i-apply dito sa spoken word natin. Siyempre, hindi inaamin ng ibang churches, pero kunwari, sama-sama lang sila, sumabay lang sila sa takbo ng Agos, hupos kratos yan. Hindi masama yan kung mabuti yan tinuturo. Siyempre, yung Nicolaita, kasama na yan. Pero yung iba, yung mag-aral sa Bible, hindi masama, no? O ngayon, dito tayo sa atin. Hindi lang anak natin, pati malalaki. Kaya sabi ko, pwede ampunin na magulang. Hindi lang anak ang ampunin, pati magulang ampunin. Kasi unti-unti mo i-train, turo paano ang gagawin. Magulang o bata, kailangan train up in the way that they should go. When they are old, they will not depart from it. The only time na nawala na yung ipokrito, naging berean na siya. Paano yung naging berean? Nakita niya tama yan. At kaya niyang patunayan tama yan. Kaya niya ginagawa yan. So pwedeng sumunod ka muna kahit hindi mo pa naintindihan, hupos kratos yan. Mabuti rin yan. Kasi obey first before you, kung ay pansamantala, hindi pa tayo malalim, di sunod lang tayo sa ibang doktor, sunod lang tayo sa mga scientists, sunod lang tayo sa ibang scholars, di ba? Oo. Kung nakita mo maliwanag, then hindi ka na hupos kratos, nag-graduate ka na. Ang similar term ng hypocrites ay pretender. Tama. Or pathfinder. Meaning yan, pathfinder. Ibig sabihin ng pathfinder or pretender. Yan ay pansamantala lang at ginagamit ngayon sa mga anak eh. Kahit ayaw nung anak mo, dahil naobliga mo lang siya, gumagawa siya. Wala naman sa loob niya eh. Di ba? May mga katwiran daw na ganyan. Kailangan natin yung ipokrito sa tamang gamit kasi yung anak natin habang aaronic, ibig sabihin under training, no? Leviticus. Ipokrito yun. Kahit nga yung literal na Aaron at yung mga sacerdote, ipokrito yun noon eh. Takot sila masunog, patayin ng Diyos eh. No? Pero, sa pilitan yun eh. Pero, pag matured berean ka na, Melchizedek na yung tawag sa'yo. Kasi hindi ka naglilingkod dahil inutusan ka ng tatay mo. Pero kailangan matuloy yan daan na sa araw, train up a child in the way. Hindi ka na ipokrito kasi hindi ka na nagkukunwari. Nasa puso mo na yan. So magsisimula sa kunwari lahat. Pero eventually, pwede pala maging stepping stone ng ipokrito para mapunta sa puso. Kaya wag na kayo delay sa tanong kasi marami tanong pang gagawin. Marami pang gagawin sa PTA, sa LCM, sa Progressive Ministry. Huwag kayo delay tanong kasi layo pa ng biyahe. Yung Ezekiel 36, 26, 27,
Yun na ba yung alis na yung ipokrito diyan or Melchizedek na yan? Yung Israel, yung konteksto niya, although pwede apply sa atin. At ang aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong ingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa lang. Okay, nakakuha ko na yung ibig mo sabihin, Bar Magellan. Pino-quote yan sa Christians yung Holy Spirit. Pero context muna tayo. Una muna Israel, bago church. Hidden mystery and church Ang Israel, siyempre last week of Daniel na magatutupad yan. Hindi lang last week of Daniel. Sa dulong-dulo, pag natapos yung mismong 70th week, saka matutupad yan sa Israel. Israel makikita nila si Kristo, mababago yung puso nila. Pero yung 144,000, hindi pa yan buong Israel. Siyempre, para malapit na lang doon yun. Magaganap yan sa 144,000. Magaganap din yan sa the rest of the nation. Pero, hindi by indwelling baptism. Ngayon, dahil nauna ang 144, ang 144 type sa church. Sa church, mararanasan nila yung indwelling. Pwede pa nga nila i-quote, mga apostles, pwede pa nga nila i-quote yan I will put my spirit in them. I will write my laws into their hearts. So Jeremiah, meron din yan, no? So in Ezekiel, Jeremiah, tapos yung Joel, mauuna yung unang susunod. Ano ba yung church? Ang tawag dyan sa church, first fruit. Kristo, first fruit. Yung church, first fruit. Yung 144,000, first fruit. Anong first fruit? Kumpara sa the rest ng mga tao maliligtas sa mundo, sila yung panganay. Bilang panganay, siyempre, tagapagmana. Mamumuno rin. Nagiging ng household, no? Tenyente ng household. So, sa millennium. So, original application is Israel at ang ultimate katuparan ay 144 to the Armageddon. Armageddon kasi tapos na yung 70th week May makikita ng buong bansa ng Israel yung ililigtas ng Diyos, si Kristo. Ngayon, mayroon ba sa church? May parallel sa church. Parang Malakay 4:5-6. Ang ultimate niya, 2 prophets. Pero si Barbanam, may mirror image lang dyan. Bukod kay Barbanam, kahit sinong ibang ginamit na Elijah. No? Marshall, Elijah, Alexander Dowie, etc. Pero, hindi pa full si Barbanam. Ang full, yung 2 prophets. Ganito rin dito sa Ezekiel. Nang hiram lang tayo. Yan yung siguro gusto ni Brother Joe sabihin. Hindi, kailangan Israel ang original tumanggap. Saka lang sampid yung hentil. Totoo yan. Totoo yan. So, pero, ang hindi siguro abot niya, siguro mauuna ang hentil. So, by the way, pag sinay kong hindi na Israel Pag sinay kong hentil, iba-ibang bansa, kasamang konting Israel dyan, na inipon sa progressive revelation. Unang tumanggap ng progressive revelation. Unang tumanggap ng niya. Gusto ko nga sabihin to di ba may lumuhod sa panahon ni Nebuchadnezzar? Kahit Israelita? Hindi naman sila i-impierno ng Diyos. Pero, ibig sabihin, hilaw pa sila. Naging aaronic muna sila na takot lang mapatay. Ganun din dito. Nauna tayo kaysa sa Israel. Pero sa Israel ang unang may pangako niyan. Ganyan yung Malakay, Romans 9:5, etc. So yun ang tamang unawa sa Ezekiel 36. Ang context niya ay Israel, pero may parallel. Punta tayo sa 37, Valley of Dry Bones. Israel ang application ni Jackson dyan. May contender si Jackson tungkol sa Valley of Dry Bones. Israel ang application. Ang kinikwento dyan, paano unti-unti bumabalik ang muscle. Nasabi ni Bar Jackson, symbolical lang yan sa bansang Israel. Totoo. May parallel application sa church yan. Pag binasa mo unti-unti, parang eksaktong description ng resurrection yan. Di ba? Ganda, di ba? So, yung original na promise sa bansa ng Israel ay magiging literal sa 144,000. Magiging literal sa church
sa firstborn, sa first fruit. Literal na yung buto babalikan ng laman ng balat, no? Mabubuo. Resurrection. So may symbolical para sa nation, may spiritual, supernatural spiritual resurrection. Literal resurrection. Ayun. So ganyan din ang basa natin sa Ezekiel 36 at Ezekiel 37. Malakay 4 at iba-iba pa. Tribulation ba yan? Nagkaroon ng laman? Actually, yung nagkakalaman siya ngayon nagsimula na. 1948 pa, nagsimula na yan. Pero, yung tribulation, lalong may kakalaman, lalong mukhang tao. Pero, hindi pa siya na breath in life. Yung breath of life, yung pagbaba mismo ni Kristo. Hindi yan sa loob ng tribulation. Unawa nga nila Jackson, yung Ezekiel 37, nasa 1948 hanggang ngayon. Pero bansa lang ng Israel. Pero sabi ko nga doon sa broadcast, hindi pa sila naniniwala kay Kristo. Dinuduroan nga nila yung mga madre at saka mga Kristiyano eh. Ibig sabihin yung mga bata tinuruan mamuhi, no? Parang Muslim naturuan mamuhi. So, pwedeng may katawan sila pero wala silang spirito, parang golem lang. Parang si Adan, di pa hiningahan. So, kailan ang hininga? Hindi pa yung 144,000 kasi first fruit lang yan. Yan yung dulo. Yung dulo ng tribulation, yung Armageddon. Yan ang yan ang kung nagkaroon sila ng spirito. Kantang Come Like the Wind. Ang quote ko sa Matthew 24. Gather his elect from the four winds. Resurrection yan. May bababasa ka rin four winds sa Ezekiel 37, 36 eh. Yung four winds, tipa sa north, east, southwest, type na rin sa Holy Spirit. So, yan din ba yung blasting ng seven thunder sa dulo? Merong seven thunder na mababaw sa church ages. Merong seven thunder na palalim na sa tribulation. Pero yung pinakadulo, yan na yung time shall be no more. Yung seven thunder na blasting sa dulo, yan na rin yun. Para sa Israel, Para sa Israel, yung seven thunder na blasting sa dulo, yung Revelation 10 na yung pinag-usapan natin, ay dumating na si Kristo. Si Kristo na mismo yung bumaba sa Revelation 10. So, nakita nila si Kristo, na-realize nila, ito yung aming pinako sa krus. I'm talking of the rest of the nation of Israel. I'm not talking of yung 144. Nauna na yan. So, yun, nagkaroon sila ng spirito. Yan yung Ezekiel 37 na kompleto. Anong kompleto? I will breathe the four winds, breath life to them. Yan. So, yung four winds na yan, ay third phase of the first resurrection yan. Sabay na yan. Resurrect 104th force, resurrect yung foolish naging wise. Then yung nation of Israel, nakita nila si Kristo at yung puso nila, pumasok ang, parang nabuo na yung tao. Hindi na yan golem lang. Hindi lang yan may balat laman, pero parang zombie, no? Ano na, talagang taong Adan na buhay sa harapan ng Diyos. O, yun yung time na yan. Paano i-apply yan sa atin? Okay, sa atin, kailangan mauna tayo. Kasi, kung magpapaiwan ka, ang pag-asa mo, sheep. Ang sheep, walang alam sa Bible eh. So, kung ang pag-asa natin, siyempre, iba-ibang hentil tayo, iba-ibang bayan, no? Mapasama sa rapture. Kung hindi ka napasama sa rapture, at least may baon ka. Anong baon mo? Alam ng anak natin, abangan yung two prophets. O, pwede nila, abangan nila sa tribulation. So, kung mahal mo yung anak mo, parang si Kristo na lang kay Titus na warning, yung escape in winter. Tatagos ba sa kanila? Ganong ba kahigpit yung pag-upos kratos mo sa kanila para tandang-tanda nila bag nawala ka na? O whether nakasama ka dun o wala ka na. Ay, naiwan tayo sa rapture. Yung two prophets, yan yung sa Diyos. Magiging seryoso na ako. Hindi ka rin makakapasyal-pasyal kasi sira na yung mundo niyan eh. So, ang pag-asa natin, yung rapture na New Testament saints, kung hahabol ka sa tribulation saints, kailangan meron kang baon. Of course, ang habol na din natin, yung pamilya natin, di ba? So, pwede ba tayo maging sheep?
Mahirap yun kasi kung dito pa lang hindi mo matiis mag-compromise, baka kasama ka sa sumasamba sa image of the beast. Ang image of the beast sa panahon ng tribulation, wala kang alam sa Bible. Kaya sasama ka lang sa gusto ng gobyerno. Di ba? Ano ba yung gusto ng gobyerno? Isuplong mo yung nagtuturo ng two prophet ministry na sila ay sa Diyos. O baka tumulong ka magsuplong, di ba? Abot ba ng ating anak yun? So, yun. Ang malaking chance mang foolish maging wise, yung mga ascetic, pero Nicolaita lang ngayon. Sinong ascetic? Sa end time, maraming ascetic. Seryoso ba? Parang in term nating beriyan sa atin. Sa kanila, ang term ko ascetic, seryoso sila, sincero sila. Pero Nicolaita sila. Zealous ang term, no? Zealous. Sa denomination, meron ba? Sa Pentecostal, meron ba? Marami. Kahit nga sa charismatic, meron din eh. So, wag natin asamin magpaiwan. Kailangan alarmado ang puso natin. Handa na ba tayo kung dumating na? Kung tatapusin na ng Diyos yung oras mo, handa ka ba? Yan. Ano yung pinaghandaan mo sa pamilya mo? Ano yung pinaghandaan mo sa sarili mo? O yun, titignan ng Diyos gaano karami yung mga pagkakataon na kaya mong gawin. Sinadya mong bang hindi gawin o sinadya mong sinisikap mo? Nagsisikap ka. Okay, yan yung para sa atin, no? Okay. So, hidden revelation yan na mauna pala yung until maka-glorified bago yung... Pero yung literal bansa ng Israel, hindi yan mag-glorified. Natural body lang. Parang makikilala lang nila yung reject nila. Daniel 9:24. Reconciliation for iniquity. Finish the transgression. Make an end of sins. Sins ng ng pag-reject nila. Di ba yung pinagawa ni Nebuchadnezzar na estatwa? Estatwa niya yon. Hindi naman kay Daniel yon, di ba? Sa akin, ang mas naniniwala ako na kay Nebuchadnezzar yan. Pero kay Brother Jackson, nabasa ko ito noon eh. Kay Daniel? Kay Daniel daw. Si Daniel daw yun mismo. Kasi pinapasamba ni Nebuchadnezzar sa rebultong pinatayo niya eh. Siya nagpatayo niyan eh. Ay lang din doon sa panaginip na piniliwanag ni Daniel sa kanya yan eh. Oo. Ang sagot nga natin, mas malapit yung kay Daniel, yung rebulto. Kasi ang sagot natin doon, kasi diba, ang utos, lahat sasamba. Kailangan lahat lumuhod. Pero alam natin yung apat, mula do sa tatlo at yung isa si Daniel, hindi talaga sila lumuhod. Okay, so bakit? Ang sagot lang doon, kung si Daniel yon, bakit, di ba, hindi rin siya lumuhod, pero hindi siya tinapon. Ang tinapon lang yung tatlo eh. Doon sa hurno. So, ibig sabihin, yung estatwa na nandoon na nakatayo, na napakalaki, si Daniel yun. Yan, mas malapit yung sagot ni Jackson kaysa doon sa iba na marami. Iba-iba naman kasi talaga. Pero pinakamalapit na sagot ni Jackson, yung kay Jackson ay si Daniel dahil doon sa tatlo. Di ba kung tutusin, dapat kasama si Daniel doon eh. So isang katunayan diyan, si Daniel kasi talaga yun. Kaya lahat ng nakakita sa malaking rebulto, alam nila si Daniel yun. Kaya si Daniel hindi isinama doon sa horno. So yun yung pinakamalapit, Brother Francis. How shall we know the truth? Sa Deuteronomy 18:21 by Brother Joe Barrientos. Yung Deuteronomy 18, supernatural yan. Pag hindi natupad, bulaan siya. Yan ang parang pangsala noon. Ngayon ang pangsala ngayon yung Bible. Yung kasulatan. So, ang kasulatan, ito yung mas malalim na propeta. Ang propeta sa Deuteronomy 18, supernatural prophet, pero mas mababaw yan kumpara sa propeta ng bagong tipan na pwede magkamali. Kasi, ang mas malalim na propeta, unti-unti nire-reveal ng Diyos ng hiwaga, di ba? Ang hiwaga, hindi yung lilindol, alam ko yung address mo. Ang malalim, yung plano ng Diyos.
Yung maging bahagi ka ng plano ng Diyos. Sa bagong langit, bagong lupa. Yung kaligtasan. Yung katubusan. Yung kailangan mong gawin sa pamilya para matupad yan. Maraming malalalim yun. Kumbaga malalim kasi nakatago ang hiwaga. Kailangan kang maging meron para ma-i-reveal sa'yo. So, ang pagka-propeta sa bagong tipan, yung pinakamababaw daw sa kaharian ng langit, mas malalim ay hihigit pa kay John the Baptist. Ganun na rin kaya sabi ni Branham. Inalimbawa sa sarili niya kay John the Baptist. Sabi niya, he must increase, I must decrease. So pag binasa ng ibang end time, inisip na si Jesus Christ. Pero, nasaan si Jesus Christ? Nasa Word. Nasa progressive revelation of the Word. Hindi lang banggit, sayaw-sayaw, kisi-kisi. Hindi lang sa milagro. Hindi mainly nasa binagro. Naka-counterfeit ng kaaway yan eh. Nasa progressive Word. Yan ang hindi kayang i-duplicate ng kaaway. Hindi kayang duplicate ng kaaway yung pagkabereyan. Hindi kayang duplicate ng kaaway yung mga lalim natin ngayon sa Berean, LCM, PTA, Progressive Ministry. So, merong lalim pinapakita ng Diyos na yung kaaway, mamimiss na nila yan dahil hindi sincero ang puso nila. Kasi pag sincero ka, papakutuwid ka eh. So, ang kalaban ngayon, yung makalupa, yung mga church na puro pagpapala, mga panglaman lang na kandili lang sa laman yung mensahe. Huwag ka na ma-discourage kasi mahal ka ng Diyos. Walang rebuke. Walang rebuke. No? Kaya, hindi sila makalalim ngayon dahil namimili na. So, ano yung tunay na propeta? So, itong Deuteronomy 18, type lang yan pagdating sa bagong tipan. Pag sinabi niya, natutupad. Ano yung sinasabi natin? Galing to sa revelation mula sa Diyos eh. Pag hindi mo trainin ng anak mo, magdadala siya sa'yo ng kahihiyan. Part yan ng prophecy na sabi sa Deuteronomy 18, pag hindi natupad. Pero ito ay revelation, ito ay hidden mystery na natutupad. Natutupad sa buhay natin. So, parang yan ay yung parallel application foreshadowing ng katuparan ng Deuteronomy 18 para sa bagong tipan. Okay, I hope nakuha nyo, no? Hindi na letra per letra Deuteronomy 18 na supernatural prophecy. Okay, kasi sabi nga ng Bible, it will fail. Kaya pinakita kay Branham, meron siyang mga prophecy nag-fail para ilipat yung attention natin dun sa tinuturo na New Testament prophet. Ang New Testament prophet, unveiling the mysteries of the Word, written in the Word. Yan ang third pool. Yung pagkabere yan ang third pool. Ako po tinawag ni Kristo na babae si Maria. Di ba po pag disrespectful one? Kaya tinawag na babae kasi hindi niya literal na nanay. Ayun kasi nga yung term ko. Literal nga rin yung nanay. Pinanganak. Ganito. Hindi niya nanay sa genetics. Ano yung genetics? Tagalog, binhi. Dito kami disagree ni Pastor Andrew Durano. No? Sa paniwala ni Andrew Durano, may genes, may genetics si Maria kay Kristo para maging nanay. Pero tayo nag-aampon, di ba? Kasi pwede tayo maging nanay kahit hindi tayo literal na nanganak. Si Kristo, nilagay lang siya maging nanay si Jose Maria. Pero, hindi siya genetically galing kay Maria. Purong galing siya sa Diyos. Second Adam siya. So, tinawag niyang babae para tulong sa atin ngayon. Anong tulong sa atin ngayon? Na ang relationship ni Kristo kay Maria ay parang relationship din ni Kristo kay Magdalena at iba pang babae at iba pang kapatiran. Who is my mother? Who is my father? Who is my brothers and sisters? Mark 13 ba yan? Ito, tinuro niya yung mga tao. Itong sumusunod. So, ito, PTA nito. No? Hukom ministry na pala ito, progressive ministry. Tunay na pamilya para sa Diyos, yung sumusunod sa kauloban ng Diyos. Kaya dapat nag-aampunan tayo. Pwede tayo maging magulang sa mga ulila. So, kaya babae tawag niya kay Maria kasi wala na yung laman. Ano nangyari kay Shem? Nung pinaalis niya yung mga anak niya?
Hindi na tingin sa kanya tatay o lolo. Ang tingin na sa kanya, sacerdote. Ang relationship ngayon ng mag-ama, mag-apo, kapatiran na. O kung ang anak natin naging matured berean, kapatiran na yung turing. Pwede nga yung anak mag-akay sa magulang eh. Di ba? Mag-lead ng PTA sa magulang eh. So, ang malalim yung tinawag niyang babae. Masdan mo ang iyong ina. Masdan mo ang iyong anak. Ampun yan, di ba? Babae, hindi ko pa panahon. Ano pa yung sinabi niya? Doon sa ano? Babae, masdan mo ang iyong anak. Hindi na yung relationship makalaman. Ano yung makalaman? Yan na yung spoiled cute baby. Yung parang gusto nyo, yan yung mga ibang kanta. He was Mary's little child. Kasi parang ayaw nyo na lumaki. Pag lumaki ang anak nyo, matured na yan. So palakihin nyo rin. Malalim ang revelation pag tinawag niyang babae. Kaya, sinong sinabi niya, sinong aking mga ina, sinong aking mga kapatid? Yan. So, kailangan maging spiritual. So, si Melchizedek, hindi na siya pamilya. Mambirada sa akin. Bakit hindi sila, nung nagkita sila ni Abraham, hindi sila nagmano or nag-reunion o ganyan? Ang sabi ko, ang sagot ko, hindi na pinapakinggan sagot ko eh. Pero kayo na lang makaunawa. Ang relationship na hindi na dugo. Ang relationship na spiritual na. Bakit po hinandog si Isaac at yung pinalit yung tupa at hindi siya? O yan yung dati ko nang tinuturo na Proverbs 22 ba yan? Proverbs 23. Pag hinampas mo siya, hindi siya mamamatay, bagkus ililigtas mo siya sa impyerno. Yung willing ni Abraham, patayin yung anak niya. Parang katulad natin na hindi tayo natatakot kung mamatay ang anak natin dahil pinalo natin. Pero in reality, hindi mamamatay, maliligtas pa nga. So niligtas ng Diyos si Isaac, binigyan ng ibang tupa. Ganon din ang Diyos. Sundin mo lang yung utos ng Diyos, kailangan matupad yung pinapagawa. Kahit na napitik ka, hindi makakamatay eh. In turo ng Proverbs, talaga hampas yan eh. Ng pamalo eh. So siguro mabigat na pamalo yan, kaya sinabi hindi siya mamamatay. Hindi yan pitik, no? Hampas yan. So, ine-emphasize dyan yung PTA. Yung tinatawag nating isa-sacrifice, yan ay term natin ngayon sa PTA na yung magulang willing isakripisyo ang anak. Yung iba ayaw nga mapalo-palo, pitik-pitik. Kay pitik nga ayaw nga gawin eh. Hindi sila isa-sacrifice. Walang sacrifice. Sila handog sa diablo sa sanlibutan. Kahit hindi mo iniisip, nandog mo na yung anak mo sa diablo na sanlibutan. Siyempre, mahalaga lang sa'yo makapagtapos, makapag-aral. Kaya pinilit ni Myrna, di ba? Pumasok sa ordinary school. Example ko lang yan ha. So, ganito. Kung maghihigpit rin lang tayo, unahin natin yung kalooban ng Diyos. Bago yung makalupang kalooban. Yan ang isa-sacrifice. Kung mayroon pa tayong ibang term, abrahanda. Tungkol na sa LCM ng anak natin yan. Ibig sabihin, actually, halos iisa na lang yan eh. Kung kaya mo mag-assert sa anak mo, mag-EA, hindi na mahirap gawin, kailangan lang yung puso mo hindi lukewarm. No? Katulad ni Abraham ka dapat, father of faith. Magkakaroon na siya ng dote. Malinis siya. Hanapin niya, ka-sharing. Yung LCM niya, maligtas siya. Hindi na siya mahuhulog sa pangangalo niya. Hindi na siya mahulog sa tigas puso. Dahil marami siyang ka-sharing, sabay na yung isa-sacrifice, sabay na yung abrahanda. Bakit isa-sacrifice? Kasi sa umpisa, hindi siya nag-enjoy ng mga games, mga libangan, mga barkadahan, mga pasyalan. Ang una niyang enjoy, Word of God. Kaya, sa mata ng mundo, kawawa na may bata. Walang enjoyment sa buhay. Sabi sa akin ng isang pastor, kailangan ng bata may social life. Ang social life, tinutukoy niya yung mga worldly na barkada. So, hindi ako naintindihan nun ni Pastor Roland. Pero,
Unawain nyo to, kayo kailangan makaintindi. Yung barkadang sanlibutan, tinatakot tayo ng Bible dyan. Hindi kayo natatakot eh. Dapat mauna ang barkadang ka-sharing. Yan ay i-sacrifice. Bakit sacrifice? Yung laman nyo, ayaw. Sacrifice, sagasaan nyo yung laman nyo. O yung anak nyo, kung na-spoiled na, ayaw. O mapipitik dapat. Yan ang i-sacrifice. Natutuloy, tatago sa abrahanda. Dahil na-sacrifice si Isaac, perfect na perfect siya sa abrahanda. Pagdating siya si Jesus Christ, si Rebecca si bride, si Eliezer yung ministro o yung Holy Spirit. Si Abraham yung tipo ng God the Father. So, sinasabi rin sa Bible, God will chastens whom He loves. Kinakastigo ng Diyos yung pag-iniibig niya. O yan yung Diyos Ama. O yan, type si Abraham, type ng Diyos Ama. Si Isaac, type ng anak ng Diyos. Si Rebecca, type ng bride. Si Eliezer, type ng ministro na tumutulong kay Abraham. Okay, type din ng Holy Spirit. Bakit po laging ito pa yung hinahandog sa Old Testament? Sa Old Testament, ano po yung tipo niyon? Masunurin. Masunurin. Opposite ng kambing, matigas ulo. Para yung kinakatay yung dalawa. Kasi pinapakita na patayin mo yung tigas ulo mo. Tapos pagiging masunurin mo, sakripisyo rin yan. Okay? Yung tupa masunurin. Yung kambing matigas ulo. Magkahawig yung dalawang yan eh. Bakit pong natawag na si Daniel po yung yung statwa na sinasamba ng mga tao? Sinabi na ni Barlito yung ebidensya eh. Kasi hindi pinaluhod si Daniel. Si Bar Jackson lang nakakita niyan, no? Baka may ibang scholar nakakita niyan. So may type yan. Maganda yung type. Pero hindi ko napapaliwanag yung type. Pinaliwanag ni Barlito yung dahilan kung bakit yan na ilarawan ni Daniel. Ang ebidensya, isa pang sagot. Mataas ang tingin ni Nebuchadnezzar kay Daniel kasi nagmilagro ang Diyos kay Daniel eh. Pwede no i-type sa sanlibutan. Minsan ng gobyerno, mataas din tingin nila sa pastor. Pero ang habol nila sa pastor, magbigturo na ng kabutihan sa tao na huwag gumawa ng masama. Yan lang ang habol, hindi lang habol yung kaligtasan. Para yung magulang natin, mabuti ang Kristyanismo. Pero ang habol lang niya, yung panglupang kabutihan lang. Hindi yung panglangit, yung resurrection. So, ganun din si Nebuchadnezzar. Mabuti si Daniel, ginamit ng Diyos si Daniel, tama ang pagkakilala. Parang sa panahon ni Kristo, yung nagbigay lang ng pagkain. Oy, may makakain tayo pag siyang gawin natin hari. Si Daniel, pag ginawa kong ministro, mapapabuti yung yung bansa ko. Kahit po kailangan mag-tithes. Ang tithes sa hindi lang pera, ang pinakamalaking tithes, yung oras mo magsaliksik sa Diyos, magtanong, magpatupad. So yung obedience mo, yan ay malalim na tithes. Yung pera, mababaw na yan. Pero dapat ka rin magbigay. Ang tithes ay pagkilala mo lahat ng tinatangkilik mo galing sa Diyos. Lahat ng meron ka galing sa Diyos. Pag hindi galing sa Diyos, pag hindi ka nag-tithes, so hindi lang pera yan may mas malalim pa sa pera. Pag hindi ka nag-tithes, parang hindi mo kinikilala ang Diyos. Pero kinukuha mo parang ganito, kumukuha ka lang ng pera, pero sa papa mo, ayaw mo lang siyang kilalanin. Gusto mo lang kunin yung benepisyong laman. Meron tayong natatanggap na benepisyo kahit hindi mo kinikilala siya. Unbeliever ka pa, meron ka nang tinatanggap na benepisyo. Hindi mo lang na-realize. Napakarami. Hindi mo kayang tapatan. Sabi nga ni Bargan, hindi mo kayang tapatan yung So ito ipagkilala na lang. Hindi naman kailangan ng Diyos ng pera eh. Pero kailangan niya yung iyong pagkilala, ang iyong pagsamba, ang iyong So hindi lang yan pera. Meron diyan yung oras natin, unawa natin, lakas natin. 'Di ba? Libangan natin. So hindi bawal makalibang sa sanlibutan, pero pinakamahalagang unahin ang Diyos kasi siya rin nagbibigay ng pagkaing spiritual. So sa umpisa robot muna kayo, no? Yung tithe sa lumantipan, robot mo na yan, iupos kratos mo na yan. Di ba? Inutos siya, ang di nag-tithes, may interest. So, sabihin, sapilitan yan dati, upos kratos yan dati sa lumantipan.
Hindi masama ngayon eh. Kahit yung denomination na mukhang pera na nga lang. Hindi denomination na tinetrain nila sa pera yung miyembro nila. Pera lang. So, hindi masama yung training na yan. Pero, ang masama hanggang pera lang. Mukhang pera lang. Kaya higit pa sa pera yan. Problema tayo dyan Oo. sa pag sinabi natin na hindi mahalaga yon. Kasi kung sabihin ko, hindi mahalaga pala ako mag-tithes kasi mababaw yun. Ay, mahalaga. Kailangan ko lang magbigay ng panahon. I-detalye natin pera. Detalye natin. Siyempre, kung isip ng tao pera, pag sinabi ko mahalaga ang tithes, kasama ang pera sa mahalaga. Eh, yung trabaho nga, halos Diyos-Diyosan yung trabaho. So, pinapahalagan talaga natin pera. So, ang pera, isa yan sa, ibig sabihin mababaw. Yan na yung pinakamaliit na kaya mong ibigay, hindi mo pa ibibigay. Ibig sabihin, yung iba hindi mo pa mabigay, nabibigatan kayo. Kunwari, yung baging bere yan, no? Hindi ka, nahiya ka pa magpaturo, no? Mas malalim yung iba. Pero ito mababaw, ibig sabihin mababaw, madaling gawin. Hindi ito mahirap gawin. Baka yung ibang nabibigatan pa, hindi ka pa nakakaintindi. Pag sinabi ko mababaw, yan yung pinakamababaw mo pwedeng gawin. Nagagawa ng ibang denominasyon yan. Kasi hindi lang pera ka titigil. Kaya, ibig sabihin ganito, kung mababaw yan, madaling gawin. Bakit hindi mo pa gawin? 30 pesos, kunwari ito, 30 pesos lang a week para sa isang booklet, hindi mo magabigay-bigay. Ang babaw-babaw, yan titukoy mababaw. Ang gaan-gaan, barya na nga lang yan sa'yo eh. No, tinitip mo na lang yan sa bantay ng kotse or motorsiklo mo eh. Ang babaw-babaw, hindi mo pa gagawin. Kuripot mo sa Diyos. Maliit na nga lang to sa'yo eh. Yung iba kasi nagtatides pero wala nang ibang berian, etc. Wala nang hukom, etc. Yung ibang church, sa ibang church, binibira na madalas ni Pastor Villagonsa. Pinapadala ang tithes. Ayun ko, binanggit ni Barbanam yan. Pero sila wala. Sila wala. Pero pinadala lang yung tithes nila, no? Pera. Tinutukoy ko pera. Nagpadala sila ng pera, pero wala sila. Ito, type natin dito. Kayang-kaya natin ang pera. Pag sinabi ko mababaw, kayang-kaya mong gawin, bakit di mo pa ginagawa? Kahit ito, stepping stone mo muna yung pera. Let's say, hindi ka pa matured bere sa ibang bagay. Sa word, etc. Pero, itong pera, kung alam mo yan, ibigay mo na. Pagpapalain ka pa rin ng Diyos. Materially yan, ha? O spiritually. Pwede ba maawan Diyos sa'yo dahil nagbigay ka ng pera, gumawa ng paraan ng Diyos para tumagos ka sa ibang level ng tithes? Pwede. Pero siguro bawat isa sa atin, ayaw natin mawalan ng kita. So kung pinagdadamot mo yung tithes na ang kayang babaw-babaw mong gawin, hindi ka naman mamumulubi, hindi ka naman magugutom, ayaw mo pa ibigay, hindi mo pa kinikilala ang Diyos na siya ang nagbigay ng lahat ng tinatangkilik mo. Swapang ka lang. Makasarili ka lang. Ayaw mo ibalik, ayaw mo siya kilalanin. Di ba? So itong pera, mababaw, ibig sabihin, hindi walang kwenta, hindi ibig sabihin gawin. Madaling gawin, unahin yung gawin. Pwede yung unahin yan. Gawin. So mahalaga yan. Kahit sabihin natin, pag mababaw, madaling gawin, hindi mahirap gawin. Kasi mas mahirap pa yata sa bawat isa sa atin yung nagtatanong sa word, no? Yung nagbubuklat. Kailan may taga-guide pa sa atin. Maraming magulang dito hindi nagtatanong. So kailangan ma-alarma kayo. Kunwari, pinatanong nyo na yung anak nyo. Ano kayo, walang tanong. Ma-alarma kayo. Then magpaturo kayo para sino mag-guide sa inyo. Magkumpara na ng Trinity Oneness. So marami rito hindi alam kung ano yung pagkakaiba natin sa Trinity eh. Di ba? Maganda, ma-exam sila dyan eh. So, yun. Yan ay lahat yan, tithes din yan. Kasi, kaya ko tinatawag na tithes, hindi ubos ang oras mo. Hindi ubos ang oras mo dyan. Saan po dapat ilagay yung tithes? Kung pera, susuportahan mo, yung ministry na hindi Nicolaita. Ministry na pwede maging berean, no? O matured berean na. So, ibig sabihin, kung ang ministry ay hindi against sa pagkaberean, hindi siya deeds Nicolaita or doctrine Nicolaita,
pwede mo tulungan yung ministry na yan. Ngayon, bawal ka ba mag-offering doon sa Nicolaita? Hindi bawal. Pero, kung tuloy-tuloy ka, para sinusuporta mo yung pagka-Nicolaita. Maliban, magpapaturo sila sa'yo. No? Pera yan, sa pera. So, yung pagpapaturo natin, yung pagtulong natin sa home ministry, tithes din yan. Kasi ang inisip lang natin pera, di ba? Yung iba nating natutulong, part din ng tithes yan. Okay? Ano yung mas mahalaga po? Yung paghahandog or yung pagsunod? Pareho yun. Pero merong kasing handog na hindi sumunod. Tulad ni Cain, di ba? Gusto niya sariling diskarte. Ito, hindi masyadong abot ng ibang end time. No? Sabi ng ibang end time, si Cain kasi dugong serpente ay predestinadong serpent seed. Hindi yun. Ang batayan na predestinadong serpent seed ka dahil sa choice mo. If you do it well, will you not be accepted? Hindi nagloloko ang Diyos kay Cain nung sinabi niya yan. Ibig sabihin, dati na rin ginagawa ni Cain at Abel yung pagsusunog. Bata pa sila. Yung nabasa ninyo na nagkaedad na sila saka sila naghandog, hindi sila first time naghandog. Malay rin unawa, kahit ni Jackson Gunn, no, na nahulaan lang ni Abel yung tama. Hindi nahulaan ni Cain yung tama. Ang tamang dahilan, alam na nila ano yung gusto ng Diyos. Nagmatigas lang si Cain, gusto niya sariling diskarte niya. So si Saul, sabi niya, marami akong binuhay ko kasi ihandog ko sa Diyos. Ano sabi ni Samuel? Obedience is better than sacrifice. Kung maghahandog ka rin lang sa Diyos, yun talagang hiniling ng Diyos, hindi yung sariling diskarte mo. Kasi sariling diskarte mo, hindi yan handog sa Diyos. Pinaganda ko to, binigyan ko ng ganito, na kunwari, merong ibang tao na pinaganda yung kapilya, no? O kaya pinalaki. Maraming nagsasakripisyo pero hindi pa pagsunod sa word. Hindi sumusunod sa word. Okay? So, galit ba yung Diyos sa altar ni Cain? Walang kinalaman yan sa kanya. Pero hindi yan ang eksaktong hinihingi niya. So, gusto niya si Cain sumunod. Ganon din kay Saul. Sabi ni Samuel kay Saul, sumunod ka muna. Yan ang ibig sabihin diyan ganito. Ang tunay na handog yung sumusunod. Yung hindi sumusunod, hindi mali ang handog, nakakadaya yung handog. Yan, kunwari, nagkawang-gawa ako, marami yung tinulungan. Gusto rin ng Diyos yan, pero hanggang laman na kawang-gawa lang na, o spiritual dapat ang kawang-gawa. Binisita ang mga ulila, Mother Teresa. Hanggang laman lang, yan ang naintindihan ng tao. Pero ang naintindihan ng Diyos, malalim pa dyan. Si Pablo, di ba may mga rebuke siya, di ba? Talagang sinabi niya, hindi na kayo nahiya. Ang mga full Galatian, ano ang intent niya nung kanyang sinasabi yan? At sa history naman ni Pablo, wala akong alam na nang hingi siya, di ba? Ewan ko lang ha kung... Mabilis lang tayo. Kung pera ang pinag-usapan, mas maraming nabigay yung mahihirap kaysa mayaman. Yung mayaman, yan pa yung mas konting na ibigay. Mas konting na kolekta ni Pablo yung mayaman. Mas marami siyang nakolekta dun sa mahirap. Yan ang tinutukoy ni Pablo. Bigyan natin ng yung ministry, ng tulong yung ministry. Kaysa sarili lang, mababaw lang sa aspeto ng pera. Yung position mo ay, yung tithes ay doon lang pwedeng ibigay sa taong karapat-dapat? Yung mga talagang nagpapagal sa progressive na salita. Yung hindi siya Nicolaita kasi pag binigay mo yan sa... So hindi ko na ibibigay doon sa storehouse, sa tao ko na ibibigay. Ganon ba ang ibig sabihin? Pwede mo lagay sa storehouse. Kung ang storehouse na yan ay sumusuporta naman dito sa progressive ministry. So, halimbawa, ano yung mga storehouse? Church natin, church na mga against sa atin. So, yung mga against sa atin, pag binigyan mo ng pera, pwede ka pagpalain ng Diyos, pero na susuportahan yung pagka-Nicolaita.
Kasi bawal ka makinig sa iba, ito ka lang makinig. Okay? Wala nang kumpara-kumpara. Wala nang hukum-hukum. Lalo kang kung kay Brother F, lalo kang umiwas, no? So, tulong lang temporary, hindi tuloy-tuloy. Kung tuloy-tuloy, kailangan mo mag-share doon. So, kahit sinong Kailangan storehouse, maayos basta, yan, Brother Francis. Kasi kung ganyan yung position mo, hindi na ako magtatay sa church at doon ko na lang ibibigay sa taong karapat-dapat. hindi, kung yung church, ito nga, yung church ba ay sarado o hindi? Kung ang church ay hindi sarado, tulungan mo yung church, no? Ngayon, bahala ka kung mari, paano mo i-apportion, no? O ito yung sa church, ito yung para sa iba-ibang ministry, ganyan. Kasi hindi man tayo limitado sa 10% eh. Okay? So, nagamit mo sa pang-seminar, nagamit mo sa pang-DVBS, nagamit mo sa pa-premyo sa 2B. O, nagamit din pambayad ng kuryente, nagamit sa pambayad ng tubig. Hindi masama yan. Dapat din yan, no? Pero hindi yan lang ang yung nakakaligtas. Ginagawa natin yung kuryente para makapagtipon yung tao doon. 'Di ba? Pagkain din makain na literal. So, hindi masama magbigay ng pera sa literal na church. Tignan mo yung Quiapo, Nicolaita yan, 'di ba? Pero pinakain ko sila. So, kung iipunin yan, 2,000 yan sa 10 taon eh. So, although maliit lang yung ginastos ng iba, no? Ako lang medyo malaki. Naabot ako ng 10. Yung iba, inaabot lang ng 2 or 4,000. So, pero Nicolaita sila, bakit ako nagpakain? Ano lang yan kasunduan lang yan. Kahit pa pala ibang tao, pwede ako mag-contribute. So, hindi kasalanan mag-contribute sa iba. Actually, offering yun. Hindi yun, tithes offering yun. Kasi kung ganyan yung position ng church, Brother Francis, makaka-problema tayo doon sa member. Kasi nangyari na yan before. Si Brother Ver yata yung nagturo nun. Na kasalanan mag-tithes kasi kautusan yan. Si Brother Ver nagturo. Ewan ko naabutan mo yan, no? O naabutan ni Bar Jerry. Pinapagalitan niya yung miyembro na nagta-tithes. Kasi yan, lumantipan yan. Parang hawa-hawa yan sa mga modern na ang tithes ay lumantipan. Pero ang paliwanag ko, tinanong na rin ako niya, may video ko niya, may audio ko niya. No? Tinanong na ako ng isang podcaster, sabi ko, ang tithes, hindi masama kasi yan ay may pinapakitang mas malalim pa. Hindi masama magbigay sa local church. Kasi kung ang local church na yan ay suporta rin sa progressive ministry. Kailangan kasi mayroon tayong position dyan kasi kung hati tayo, ay hindi alam kung anong gagawin ng tao eh. Maghintay ka na lang kung kailan sila magbigay. Hindi, yan yung dating style ni Jackson, style ni Pastor Villagonsa. Ewan ko kung ganyan si Olivera, no? Pero ako dati, hindi ako nanghingi ng pera kasi yung natutunan ko style kay Pastor Villagonsa, hindi kami mukhang pera, kaya hindi kami nanghingi. Pero later nanghingi rin ako. Later na, dahil alam ko convert yan or what, pwede tumulong. So, dati, hindi ko yan unang tinuro. Ginaya ko lang si Pablo, na kinuha muna sila sa daya para hindi sila matisod. Pero hindi ibig sabihin bawal yan. Kung babasahin mo yung sabi ni Pablo, dinelay lang niya yung pagturo niyan kasi hindi immature pa sila. Inunan nila di ba sinabi ni Apostol Pablo na pag pumunta ako dyan, ihanda nyo na yung mga nyo? So, pwede siya manghingi. So, pwede tayo manghingi. Di ba? Yung kapilya, yung contribution, pwede manghingi. Mahalaga, yung mga importanteng kailangan natin masuportahan na ministry, yan yung matupad. Okay? Yun lang. So, pwede naman magmula sa storehouse ng church, yung pang DVBS, yung pang alok seminar, yung pa-premyo sa ay nakuhang tuturuan, ganyan. Pamasahe. Ma Francis, matagal na ako dyan. Okay. Matagal na ako dyan, pero malinaw sa akin ang position mo. Ang dapat, mag-tithes. Wala ka sinabing hindi mag-tithes. Ilagay doon sa storehouse na Ngayon, ganito mayroon kang turo na kung gusto mo na ang tithes mo, ibigay mo doon sa taong gusto mong talaga nagpapagal,
hindi rin bawal yan. Pero sa tingin ko naman, wala pa akong nakita dyan sa church na naglagay ng tithes doon sa nagpapagal. Halimbawa sa'yo na mismo ha, wala pa akong alam na sa'yo nagtatites yung sino mang member dyan eh. O, di ba? So, ang position is malinaw, hindi magulo. Oo. Hindi lang ako nanghingi. So, ganito, tuloy ang storehouse. Ngayon, kung merong taong nagpapagal, pwedeng may bigay ang storehouse, pwede rin may bigay ang individual. O, yan na lang. Okay? Para, nangyayari naman sa ibang church yan eh. Kahit may tithes pa sila eh. So, no big deal. Okay? Sa akong kasi dyan, Brother Francis, malinaw sa akin na ang tithes talaga ay nasa storehouse. Ngayon, kung gusto mong mag-tithes doon sa tao na gusto mong makatulong, offering yon. O kaya doon sa 10th of the 10th ng tithes na ibibigay mo. Pwede rin yan. Yun yung pattern ni Brother Branham eh. Tama? Dito sa Bagong Kasi Tipan, kung hindi kayo, halimbawa, yung mga Levita, pag hindi nag-tithes yung labing na kanyang kapatid, anong kakainin nila? Kaya nga. So ganito, yung sinasabi mong flexibility, yan yung New Testament. Kasi type yung old eh. Pagdating ng New, si Pablo, di ba, meron siyang discretion kung sasabihin niya o hindi. Kung kailan niya sasabihin, kung sinong hinga niya, sinong hindi. So ibig sabihin, adjustable yan. Si Gan, tumatanggap yan personal. Si Jackson, merong personal, merong storehouse. Yung ibang church, ganyan-ganyan din. Meron direkta sa pastor, merong storehouse. So ano man ang setup, si Branham di against ano man setup ng Bautizan Church eh. Kung tayo ay Berean, i-recognize na lang natin. So pagdating sa Bagong Tipan, yan ay nasa, walang fix na kailangan ito yan, kailangan ganyan yan. No? Kung makita mo yung prinsipyo sa Old Testament, then hindi ka gagawa ng parang rigid na kautusan sa Bagong Tipan. Kundi sa Bagong Tipan, ang general niyan, kaya mo magkilala sa Diyos, gusto mo mapurihan ng Diyos, magsamba sa Diyos sa pamagitan ng tulong, yan. So, dumaan sa storehouse, sa tao, so ano man yan ay set up na lang ng bawat isa. Brother Francis, ang turo pati ni Brother Branham sa tithes, pinag-aralan ko yan at napag-usapan na yan, actually pattern ng Baptist. Nag-start siya sa Baptist. Hindi rin sa kanya pupunta ang tithes kay Neville. Di ba sa storehouse? So kanya-kanyang style yan. Hindi niya sabi, ito lang ang style, parang COD. Kailangan ganito lang, hindi siya ganyan. Ang church dapat mayroong standard. Hindi pwedeng walang standard na kung ano lang gusto mo, yun ang gagawin. Dapat may standard yan. Pinagkasunduan niya yan. Sa akin, pagdating sa tithes talaga, sa church talaga yan. Pero kung may personal na inaabot, dapat love gift niya yun. Oo nga. Kung ano man ang term Yan natin, wala nang problema yan. Ibig sabihin, kung ano man yung na-develop ng bawat lokal na kanilang pamamaraan, walang husgahan yan. Walang husgahan. Okay? So, kung mag-fix tayo ng isa, mahuhusgahan si Gan. Na si Gan kasi direkta sa kanya. Okay, so, ngayon, may treasurer, walang treasurer. Si Pastor Villegonza, siya yung naging treasurer. Kasi dati may treasurer siya, tinakas na yung pera. Parang hawig na hawig sa akin eh. Nung na-convert ng ibang end time na laban kay Pastor Villegonza, ayaw na ibigay yung nung treasurer. Hawig na hawig sa akin eh. So, nung nakilala ko na siya, nasa level 1 na siya, siya lagi may hawak, mga ganyan. Okay, so kanya-kanyang development yan at walang hatulan yan. Ang mahalaga yung mga importanteng gusto ng Diyos maano natin yung word, okay? Panginoon, maraming salamat po sa gabi na to. Sa natapos po namin gawain ng Sabado Tanungan. Salamat po sa mga kapatiran na nagtanong, na nagpapakita po na meron po silang concern sa mensahe po na pinag-aaralan po namin. At nawa po yung mga sagot po na narinig po namin ay mapakinabangan po namin sa buhay at mai-apply din po namin, Panginoon. Salamat po sa biyayang
pinagkakalob mo po sa amin, sa pag-iingat mo, at sa kalakasan, Lord, na binibigay mo sa amin para magpatuloy, Lord. At kung nakakalimot po kami, Panginoon, sa mga dapat namin gawin na akala namin porke pinaghirapan namin ay kami na po talaga yung may-ari at hindi ka namin, Lord, masyadong pinaprioritize. Lord, patawarin mo kami, Lord, na meron po kaming lapses at may paraan ka pa rin, Panginoon, na ipaalala po sa amin yung mga pagkukulang po na, Panginoon. I-bless mo po lagi si Brother Francis, Lord, sa kanyang finances at saka po sa kanyang kalusugan, Panginoon, kasi sa kanya po kami sumasahod ng mga mensaheng napapakinabangan po namin. Ngayon, ganun din po sa mga ibang elders na ginagamit po, Lord, dito sa aming ministry. At yung mga kapatiran po namin, Lord, sa Tanay, sa Baler, sa iba pa pong lugar, Panginoon, na ginagamit mo po itong aming grupo, Panginoon, sa pagkalat po ng iyong mensahe. At yung aming ministry rin po online sa iba-iba pong platforms, Panginoon. Ikaw po ang mag-guide po sa amin kung ito po ay kalooban mo, Lord. Mangyayari po yung lahat ng mga bagay na nilalatag mo, Lord, lalo na po yung sa mga ibang project po namin sa future. At yung mga kabataan po, Panginoon, na ginagamit mo rin dito, yung mga anak namin, pamangkin, yung mga iba pang kaapu-apuhan, Lord, yung mga kapatiran na meron na po mga apo, Panginoon, na mapakinabangan din po nila itong mensahe na pinapangaral po namin ngayon. At yung sa workshop din, Lord, na makapag-participate ang bawat isa, ma-practice po nila, Lord, kasi ito ay training ground. So, sa future, Lord, ma-apply po nila talaga yung kung ano ba yung essence, bakit kailangan namin i-workshop yung mga ibang bagay, Lord, lalo na po sa mensahe. Ito lang po ang dalangin ko, tinataas ko po sa pangalan ni Jesus. Amen.